May mga taong naniniwala na kapag mabait ka, automatic masaya ka na rin. Pero hindi nila nakikita na minsan ang kabutihan may dala ring pagod, may dala ring pananahimik at unti-unting pagkawala ng sarili. Habang abala kang umintindi, magpatawad at tumulong sa iba, may mga parte ng sarili mo na unti-unti mo ring kinakalimutan. At ito ang mga dark side ng kabutihan na kadalasan hindi pinag-uusapan. Number 1. Kapag masyado kang mabait, maraming tao ang matututong abusuhin ka. Dahil may mga tao talagang nasasanay kapag alam nilang hindi ka marunong tumanggi. Sa umpisa, simpleng favor lang. At dahil mabait ka, ginagawa mo ang favor nila. Kasi ayaw mong may ma-disappoint. Ayaw mong isipin nilang madamot ka o selfish ka. Pero habang tumatagal, napapansin mo na parang hindi na pabor ang tingin nila sa ginagawa mo. Parang responsibilidad mo na. Parang expected na lagi kang available, lagi kang understanding, lagi kang mag-a-adjust. At ang masakit, kapag isang beses ka lang tumanggi dahil pagod ka o may sarili kang problema, ikaw pa minsan ang nagmumukhang masama. Doon mo marirealize na hindi lahat ng tao na-appreciate ang kabutihan mo. Yung iba, kinukonsume lang nila ito hanggang wala nang matira sa'yo. They love your kindness as long as it benefits them. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, biglang wala sila. Biglang tahimik. Biglang busy. Ang problema sa sobrang bait na tao, madalas tahimik lang sila. Kahit nasasaktan na, kahit unfair na, pinipili pa rin nilang umintindi. Iniisip nila, okay lang, baka pagod lang sila. Baka kailangan lang nila ng support. Hanggang sa paulit-ulit nilang nangyayari. You keep giving people chances habang unti-unting nauubos ang respeto nila sa boundaries mo. At minsan, hindi mo agad mapapansin na naaabuso ka na. Kasi dinidisguise ito bilang kailangan ka nila o ikaw lang kasi nakakaintindi. Kaya patuloy kang nagbibigay ng oras, ng energy, ng effort kahit drained ka na. Kahit ikaw mismo wala nang nag-aalaga sa emotional needs mo. Nakakapagod din maging laging strong at understanding because people start assuming na kaya mo lahat. Hindi nila nakikita na kahit mabait ka, napapagod ka rin. Nasasaktan ka rin. May limitasyon ka rin. Pero dahil sanay silang ikaw yung nagbibigay, nakakalimutan nilang tao ka rin na kailangan ng care. The sad truth is, some people don't respect kindness. They test it. Tinitingnan nila hanggang saan ka papayag, hanggang kailan ka mananahimik, hanggang gaano karami ang kaya mong isacrifice bago ka mapuno. At kapag hindi ka marunong mag-set ng boundaries, they will keep taking and taking hanggang ikaw na mismo ang maubos. Kaya hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan marunong ka ring protektahan ang sarili mo. Kasi ang tunay na kabutihan, hindi ibig sabihin na hahayaan mong tatapak-tapakan ka. Hindi mo kailangang sirain ang peace mo para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Sometimes, saying no is self-respect. Number 2, kapag mabait ka, madalas na-attract mo ang broken at toxic na tao. Dahil ramdam ng mga sugatan at magulong tao kung sino ang may soft heart. Parang instinct nila yon. Napapansin nila kung sino yung madaling umintindi, sino yung madaling magpatawad, sino yung willing magstay kahit complicated na ang sitwasyon. Sa umpisa, pakiramdam mo, espesyal ka. Kasi ikaw yung pinagbubuksan nila ng trauma. Ikaw yung safe place. Ikaw yung taong sinasabihan nila ng ikaw lang nakakaintindi sa akin. And because mabait ka, nakaawa ka. Gusto mong tumulong, gusto mong iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Iniisip mo na baka kapag minahal mo sila ng tama, gagaan din yung sakit na dala nila. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na hindi lang pala sila broken. Marami sa kanila ay toxic din. At magkaiba yon. Hindi lahat ng sugatan marunong umiwas makasakit. May mga tao na dahil hindi sila healed, dinadala nila yung kaguluhan nila sa buhay mo. Unti-unti kang nadadamay sa emotional instability nila, sa anger nila, sa manipulation nila, sa inconsistency nila. Minsan ikaw na lang lagi ang umiintindi. Ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust. Kapag may topak sila, ikaw ang magpapakalma. Kapag cold sila, ikaw ang hahabol. Kapag nasaktan ka, ikaw pa rin ang unang magsusorry para lang hindi lumala ang away. And slowly, you lose yourself trying to save someone who is not even trying to save themselves. Ang mababait na tao kasi,
may tendency makita ang potensyal ng isang tao kaysa reality nila. Iniisip mo na baka magbago pa siya. Baka kailangan lang niya ng pagmamahal. Baka kapag hindi mo siya iniwan, magiging okay rin siya. Pero habang hinihintay mong mag-heal sila, ikaw naman ang unti-unting nasisira emotionally. The scary part is, toxic people often confuse your kindness for unlimited tolerance. Kapag alam nilang hindi ka agad umaalis, nagiging kampante sila sa maling behavior nila. They start thinking that you will always stay no matter how badly they treat you. Kaya paulit-ulit ka nilang sasaktan dahil naniniwala silang papatawarin mo rin naman sila sa huli. At dahil mabait ka, nahihirapan kang iwan sila kasi nakikita mo yung pain nila behind their actions. Naiintindihan mo kung bakit sila ganon. But the problem is, understanding someone doesn't mean you should allow them to destroy your peace. Hindi responsibility ng mabuting tao na ayusin lahat ng broken na tao na dumarating sa buhay nila. Nakakapagod din yung feeling na lagi kang emotional sponge. Ikaw ang sumasalo ng mood swings nila, insecurities nila, hanggang ikaw na yung mentally drained. Ikaw na yung nawawala ng gana. Ikaw na yung umiiyak ng tahimik dahil sa bigat na matagal mo ng pasan. And sometimes, the saddest part is this. Habang abala kang pagalingin sila, walang nagtatanong kung sino naman magpapagaling sa'yo. Kaya mahalaga ring maintindihan na hindi lahat ng tao kailangan mong isave. Hindi porket mahal mo sila, kailangan mo lang tiisin lahat. Hindi porket mabait ka, obligasyon mong maging therapist, punching bag, o emotional rescue center ng ibang tao. Being kind is beautiful, pero kapag wala kang boundaries, maa-attract mo talaga ang mga taong sanay kumuha ng kumuha hanggang wala nang matira sa'yo. At darating yung punto na mapapagod ka rin. Because love without peace, kindness without respect, and loyalty without reciprocity will slowly destroy even the purest heart. Number 3, ang kabutihan minsan nagiging dahilan kung bakit hirap kang magsabi ng no. Dahil natatakot kang makasakit, makadismaya, o magmukhang masama sa paningin nila. Kaya kahit pagod ka na, kahit wala ka ng energy, kahit alam mong naapektuhan ang sarili mong peace, pumapayag ka pa rin. Kasi sanay kang unahin ang comfort ng ibang tao bago ang sarili mo. Minsan simple lang nagsisimula. Mahihingi ng favor at sasabihin mo sa sarili mo, sige, okay lang naman. Tapos may isa pa. Hanggang sa mapapansin mo na parang lahat na lang ikaw ang inaasahan. Ikaw yung laging available, ikaw yung laging nag-a-adjust, ikaw yung laging umiintindi at hindi ka na naiintindihan pabalik. Ang masakit, habang paulit-ulit kang nagsasabi ng yes sa iba, unti-unti ka namang nagsasabi ng no sa sarili mo. No sa pahinga. No sa peace of mind. No sa sariling pangangailangan mo. You become so busy making everyone comfortable that you forget you're uncomfortable too. At dahil mabait ka, madalas may guilt kapag gusto mong tumanggi. Kahit valid naman yung rason mo, pakiramdam mo may utang ka sa kanila emotionally. Kaya kahit gusto mong magsabi ng ayoko muna, hindi ko kaya, pagod ako, pinipili mo nalang manahimik at gawin pa rin. Baka isipin nila na nagbago ka. Iniisip mo na baka magalit sila, baka hindi ka na nila magustuhan. But the truth is, people who only value you when you always say yes are not respecting you. They are benefiting from your inability to say no. Nakakapagod yung laging mabait sa lahat, pero hindi mabait sa sarili. Yung kahit overloaded ka na emotionally, tinutulungan mo pa rin lahat. Yung ikaw na yung nauubos, pero nahihiya ka pa rin unahin ang sarili mo. At minsan, hindi mo namamalayan na kaya ka pala sobrang drained kasi buong buhay mo, naka-survival mode ka ng pleasing people. May mga tao ring nasasanay sa kabutihan mo. Hindi na sila nagtatanong kung okay ka pa ba. Basta ang alam nila, papayag naman yan. At kapag isang araw tumanggi ka na dahil hindi mo na talaga kaya, parang ikaw pa ang mali. Parang kasalanan mo pang may limitasyon ka bilang tao. That's the dark side of being too kind. You start carrying responsibilities that were never supposed to be yours. You carry people emotionally, mentally, minsan pati financially, dahil lang hindi mo kayang magsabi ng no. Pero habang ginagawa mo yon, sarili mo naman ang unti-unting bumabagsak. Kaya mahalagang maintindihan mo na ang pagsasabi ng no doesn't make you selfish. Hindi ibig sabihin masama ka ng tao kapag pinili mong protektahan ang peace mo.
Hindi mo kailangang laging mag-sacrifice para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Because real kindness includes kindness to yourself too. Darating talaga yung point na mapapagod ka kapag lahat na lang inuunawa mo habang walang umiintindi sa'yo. At minsan, ang pinaka-mature na bagay na pwede mong gawin ay ang matutong magsabi ng hindi ko kaya, nang walang guilt. Kasi hindi mo responsibilidad buhatin ng lahat. Tao ka rin, napapagod ka rin, at deserve mo rin pahalagahan ang sarili mo. Number 4, minsan, ginagamit ng mundo ang kabutihan mo laban sa'yo. Habang ikaw, todo effort na maging mabuting tao, marunong umintindi, marunong magpatawad, marunong magbigay ng chances, may mga tao namang unti-unting natututong gamitin yon para makuha ang gusto nila sa'yo. Ang sakit doon, hindi mo agad mapapansin. Kasi ang intention mo ay pure. Genuine kang magmahal. Genuine kang tumulong. Hindi mo iniisip na may taong kayang i-take advantage ang isang mabuting puso. Sa umpisa, parang harmless lang. Ikaw lagi yung inuunahan sa favor kasi alam nilang hindi ka tatanggi. Ikaw lagi yung inaasahang mag-adjust kasi ikaw naman yung mature. Ikaw lagi yung umiintindi kahit hindi ikaw ang mali. Hanggang sa dumating yung point na parang automatic na lang sa kanila na ikaw ang magpaparaya. At kapag napagod ka, biglang ikaw pa ang nagiging masama. That's the dark part of being too kind. The world slowly trains you to carry burdens that were never yours in the first place. Dahil mabait ka, ina-assume ng mga tao na kaya mong i-handle lahat. Na okay ka lang kahit ikaw lagi ang nasasaktan. Na maiintindihan mo pa rin kahit paulit-ulit ng dinidisrespect. Minsan ginagamit din nila ang kabutihan mo para manipulahin ka emotionally. They know your soft spot. Alam nilang may konsensya ka. Kaya konting drama lang, konting guilt trip, babalik ka ulit para tumulong. Kahit ikaw mismo, ubos na. Sasabihin nila, ikaw lang kasi nakakaintindi. Mabait ka naman. Hindi ka naman ganyan dati. At dahil ayaw mong makasakit, ikaw na naman ang mag-a-adjust. Ang masakit pa, kapag mabait kang tao, mas mataas ang expectation sa'yo. Kapag tahimik ka, dapat tahimik ka palagi. Kapag understanding ka, bawal kang mapuno. Kapag mabuti ka, parang bawal kang magkamali. Kaya minsan isang beses ka lang magalit o tumanggi, parang ang laki agad ng kasalanan mo sa paningin nila. Samantalang yung ibang tao, paulit-ulit kang sinaktan. Pero normal lang para sa kanila. Nakakapagod yun emotionally. Kasi habang sinusubukan mong maging mabuting tao, unti-unti mo ring nararamdaman na parang walang space para sa sarili mong pain. You become everyone's comfort place while secretly carrying your own silent battles. Ikaw yung laging nandyan kapag may problema sila. Pero kapag ikaw na yung mahina, minsan wala kang malapitan. Kasi nasanay silang ikaw ang strong one. At doon pumapasok yung realization na hindi lahat ng tao deserve ang access sa kabutihan mo. Hindi lahat ng tao marunong mag-ingat ng mabuting puso. Yung iba, titignan lang nila ito bilang opportunity. Opportunity para gamitin ka, para i-drain ka, o i-control ka habang tahimik kang nagtitiis. Kaya importante ring matutunan na ang pagiging mabait, hindi ibig sabihin na wala ka ng boundaries. Hindi ibig sabihin na kailangan mong i-sacrifice lagi ang sarili mo para lang mapanatili ang peace. Because real kindness includes yourself too. Hindi mo kailangang hayaang durugin ka para lang masabi ng mundo na mabuti kang tao. Sometimes, protecting your peace is the kindest thing you can do for yourself. Kasi kapag hinayaan mong ubusin ng mundo ang kabutihan mo, darating yung araw na magiging manhid ka na rin. Number 5, habang lagi mong inuunawa ang iba, may tendency na tinutolerate mo na rin ang maling ginagawa nila. Sa sobrang lawak ng empathy mo, minsan kahit mali na ang treatment sa'yo, pinapalampas mo pa rin. Lagi kang may dahilan para sa kanila. Baka stress lang siya. Hindi naman siguro niya sinasadya. Mabait naman talaga siya deep inside. Hanggang sa paulit-ulit ka lang nasasaktan, pero pinipilit mo pa rin intindihin sila. Ang hirap kasi sa mababait at understanding na tao, sanay silang makita yung sakit ng iba kahit sila na mismo yung nasasaktan. Kapag may nagalit sa'yo, iniisip mo agad kung anong pinagdadaanan nila. Kapag may nanakit sa'yo emotionally, mas iniisip mo pa kung bakit nila nagawa yun kaysa sa epekto nito sa'yo. You become so focused on understanding people that you forget to protect yourself.
At minsan, doon nagsisimula ang toxic cycle. Habang paulit-ulit mong iniintindi ang disrespect, lalo silang nagiging komportable na ulitin yon. Dahil alam nilang mapagbigay ka ng chances. Alam nilang kahit magkamali sila, nandyan ka pa rin. Unti-unting nawawala ang accountability dahil lagi mong sinasalo ang consequences ng mga aksyon nila. May mga tao kasi na hindi nagbabago dahil naiintindihan mo sila. Hindi lahat natututo dahil mahal mo sila. Some people only change when they are forced to face the consequences of what they do. Pero kapag lagi mong pinapalambot ang impact ng mali nila, parang tinutulungan mo rin silang manatili sa toxic nilang behavior. Minsan iniisip mo na pagiging patient at mature yun. Akala mo strength ang tahimik na pag-intindi. But there's a difference between understanding someone and allowing them to destroy your peace. Hindi porket naiintindihan mo ang dahilan ng pananakit nila, ibig sabihin, acceptable na yon. Hindi nawawala ang damage dahil lang alam mo kung bakit nila ginawa. Ang masakit pa, habang inuunawa mo sila, ikaw naman ang unti-unting nawawala. You start ignoring your own feelings para lang mapanatili ang relasyon, pagkakaibigan o koneksyon. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na okay lang, kahit deep inside, pagod ka na. Hanggang sa dumating yung point na hindi mo na alam kung genuine pa ba yung kabutihan mo o takot ka lang mawala ng tao sa buhay mo. At totoo lang, maraming tao ang nasasanay sa unlimited understanding. Kapag alam nilang palagi mo silang papatawarin, hindi na sila nag-iingat sa paraan ng pagtrato nila sa'yo. They become comfortable hurting you because they believe you will always stay. Kaya minsan, ang sobrang pag-intindi, nagiging silent permission para ulitin nila ang mali. Hindi masamang maging understanding. Napakabihirang trait niyan sa mundong puno ng judgment. Pero kailangan may boundaries din ng empathy mo. Kasi kung wala, ikaw ang unang mauubos. Hindi mo responsibilidad ayusin ang lahat ng broken behavior ng ibang tao, lalo na kung sila mismo ayaw magbago. You can love people and still call out their wrong actions. You can understand their pain and still choose to walk away. Hindi ka bawasan sa kabutihan mo ang mapagod. At lalong hindi ka nagiging masamang tao kapag pinili mong protektahan ang sarili mo mula sa paulit-ulit na disrespect. Number 6, ang sobrang kabutihan minsan nagiging self-destruction. Akala mo kasi tama lang na unahin ng ibang tao. Akala mo normal lang na ikaw lagi ang umintindi. Ikaw lagi ang nag-a-adjust. Ikaw lagi ang nagbibigay kahit ikaw na mismo ang nauubos. Pero habang abala kang inaayos ang buhay ng iba, unti-unti namang nagugulo ang sarili mong mundo. May mga tao kasing sobrang bait na halos hindi nila kayang isipin ang sarili nila nang hindi nakakaramdam ng guilt. Kapag pinili nila ang peace nila, feeling nila selfish sila. Kapag tumanggi sila, feeling nila masama silang tao. Kaya kahit pagod na sila emotionally, tuloy pa rin. They keep showing up for everyone habang sila mismo wala nang pahinga. Minsan gigising ka na lang na drained ka na pala sa lahat. Wala ka namang malaking problema, pero mabigat ang pakiramdam mo kasi matagal mo nang pasan ang emotional burden ng ibang tao. Ikaw ang listener, ikaw ang takbuhan, ikaw ang comfort zone ng lahat. Pero sino ang safe place mo? Sino ang nandyan kapag ikaw naman ang pagod? Ang masakit pa, may mga tao na mas lalo kang pipigain kapag nakita nilang mabait ka dahil alam nilang hindi ka basta lalaban. Alam nilang mas pipiliin mong manahimik kaysa gumawa ng gulo. Kaya paulit-ulit kang nasasaktan habang sila komportable lang sa ginagawa nila. At doon nagsisimula ang self-destruction. Hindi mo man sinasaktan ang sarili mo physically, pero unti-unti mong winawasak ang sarili mong mental at emotional health. You ignore your own needs just to keep other people happy. Pinipilit mong maging available kahit ubos ka na. Pinapatawad mo kahit paulit-ulit kang dinidisrespect. Kinakain mo lahat ng sakit para lang mapanatili ang relasyon o koneksyon. Nakakalungkot kasi maraming mabubuting tao ang sanay magmukhang okay kahit hindi na talaga okay. Ngumingiti sila, nakikinig sila, tumutulong sila. But deep inside, pagod na sila sa pakiramdam na parang wala namang nag-aalaga sa kanila the same way they care for others. Minsan, hindi mo kailangan maging masamang tao para piliin ang sarili mo. Hindi betrayal ang magpahinga. Hindi selfish ang paglalagay ng boundaries. At hindi mo responsibilidad na iligtas ang lahat habang ikaw mismo nalulunod na.
The truth is, kindness without limits becomes sacrifice. At kapag nasanay kang isakripisyo lagi ang sarili mo para sa iba, darating ang araw na hindi mo nakilala ang sarili mo. Ubus ka na, pero tuloy ka pa rin kasi yun ang nakasanayan mo. Kaya importante ring matutunan na ang tunay na kabutihan hindi lang para sa ibang tao. Kasama rin doon ang sarili mo. Because you cannot keep pouring love, patience, and understanding into everyone else habang empty ka na inside. Eventually, kahit pinakamabait na tao ay napapagod din. Number 7, may mga tao na ang tingin sa mabait ay mahina. Kapag tahimik ka, kapag understanding ka, at kapag hindi ka pala sagot, iniisip nila wala kang kayang ipaglaban. Akala nila dahil marunong kang umintindi, pwede ka nilang kontrolin. Dahil hindi ka mahilig makipag-away, feeling nila kaya ka nilang maliitin anytime. Ang tingin nila sa kindness mo ay pagiging madaling utuin. Minsan mapapansin mo ito sa simpleng paraan. Ikaw lagi ang pinag-a-adjust, ikaw lagi ang inaasahang umintindi. Kapag may problema, ikaw ang dapat magpakumbaba kahit hindi naman ikaw ang mali. Parang automatic na sa isip nila na okay lang yan, mabait naman siya. Habang tumatagal, nasasanay silang i-disrespect ka dahil alam nilang hindi ka papalag. At ang masakit, kapag mabait kang tao, madalas ayaw mo rin ng conflict. You choose peace over arguments. Kahit gusto mo nang magsalita, pinipili mong manahimik para hindi lumaki ang gulo. Pero may mga tao na mali ang interpretation doon. Hindi nila nakikita na self-control yon. Ang nakikita nila, weakness. Hindi nila naiintindihan na may malaking difference ang pagiging mabait sa pagiging mahina. Weak people hurt others para makaramdam ng power. But genuinely kind people choose restraint kahit kaya nilang gumanti. Marunong silang magtimpi kahit nasasaktan sila. At hindi lahat kayang gawin yon. The problem is, the world sometimes rewards loudness more than gentleness. Kapag assertive ka, strong ka agad sa paningin ng tao. Pero kapag kalmado ka at soft-spoken, iniisip nilang wala kang backbone. Kaya maraming mababait na tao ang laging underestimated dahil hindi nila kayang manakit para lang patunayan ang sarili nila. Minsan, darating ka sa point na mapapagod ka rin. Yung tipong lagi kang inuunahan ng respeto sa iba, pero ikaw mismo, hindi na nire-respeto. Tahimik kang nagtitiis habang ang ibang tao, paulit-ulit kang tinitest. At doon mo marirealize na hindi sapat ang mabait ka lang. Kailangan marunong ka rin maglagay ng boundaries. Kasi kapag hindi mo ipinakita na kaya mong tumayo para sa sarili mo, may mga taong aakalain na okay lang saktan ka emotionally. They will keep pushing limits hanggat hinahayaan mo dahil sanay silang wala kang reaksyon. At ironic minsan, kapag mabait ka, tingin nila mahina ka. Pero kapag napuno ka na at nagsalita ka na finally, bigla silang magugulat. Bigla nilang sasabihin, nagbago ka na. Hindi nila maintindihan na hindi ka naman nagbago. Napagod ka lang. Napagod kang laging ikaw ang umintindi habang silang walang pakialam sa nararamdaman mo. The truth is, kindness is not weakness. In fact, mas mahirap maging mabait sa mundong puno ng selfishness at disrespect. Madaling maging cruel, madaling gumanti, madaling manakit pabalik. Pero ang piliin pa rin maging maayos kahit nasasaktan ka na, that takes real strength. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangan maging harsh para lang respetuhin ka. Sometimes, all you need is the courage to say enough. Kasi ang mabait na tao, hindi dapat ginagawang doormat. You can have a soft heart and still have strong boundaries. Number 8, kapag lagi kang nagbibigay, may mga tao na hindi na natututong tumayo sa sarili nilang paa. Sa umpisa, magandang pakinggan ang pagiging laging handang tumulong. Feeling mo, purpose mo ang maging sandalan, tagasalo, tagaayos ng problema ng iba. At bilang mabait kang tao, natural lang sa'yo na tulungan sila kapag nahihirapan. Kahit pagod ka na, kahit ikaw mismo maraming iniisip, nagbibigay ka pa rin kasi ayaw makitang mahihirapan ang taong mahalaga sa'yo. Pero habang tumatagal, may mga tao na nasasanay. Hindi nila tinitingnan ang tulong mo bilang blessing. Nagiging routine na ito para sa kanila. Kapag may problema sila, automatic ikaw ang tatawagin. Kapag may kulang sila, ikaw agad ang sasalo. Kapag nagkamali sila,
kampante silang may magliligtas sa kanila. At unti-unti, nawawala ang urgency nilang ayusin ang sarili nilang buhay. Dahil alam nilang nandyan ka naman palagi. Minsan hindi mo agad mapapansin yon dahil iniisip mo, tumutulong lang naman ako. But the more you keep saving people from the consequences of their actions, the more they stop learning responsibility. Hindi na sila napipilitang maging matatag, maging independent, o gumawa ng paraan para sa sarili nila. Bakit pa sila magbabago kung alam nilang may sasalo naman lagi? Di ba? Ang masakit pa, habang sila nagiging dependent sa'yo, ikaw naman ang unti-unting nauubos. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging nagbibigay ng oras, ng pera, effort, emotional support. At minsan, kahit hindi na healthy para sa'yo, ginagawa mo pa rin dahil ayaw mong isipin nilang pinapabayaan mo sila. Pero may difference ang pagtulong at pagdadala sa tao habang buhay. Helping someone should empower them, not make them helpless without you. Kasi kapag lahat ginagawa mo para sa kanila, hindi mo sila tinutulungang lumakas. Ginagawa mo silang dependent sa presence mo. May mga tao ring hindi sinasadyang magiging complacent dahil alam nilang mabait ka. Hindi na sila nagsisikap ng todo kasi comfortable silang may fallback. At ikaw ang fallback. You become their safety net habang ikaw naman walang sumasalo kapag ikaw ang nahulog. At minsan, doon ka napapagod emotionally. Kasi napapansin mo na parang hindi sila natututo. Paulit-ulit ang problema. Paulit-ulit ang pagkakamali. Dahil sanay silang may tutulong bago pa nila maramdaman ang consequences ng choices nila. The hard truth is, hindi lahat ng tao matututo habang lagi mo silang sinasagip. Some people grow only when life forces them to stand on their own. Kailangan nilang maranasan ang hirap, disappointment, at responsibility para matutong lumaban para sa sarili nila. Kaya hindi masamang umatras minsan. Ang tunay na pagmamahal, yung hinahayaan mo silang matutong tumayo mag-isa kahit mahirap panoorin. Because you can support people without sacrificing yourself. You can care for them without carrying their entire life on your shoulders. At tandaan mo, hindi mo responsibilidad ayusin ang lahat para sa lahat ng tao. May mga laban na kailangan nilang harapin nang wala ka para matuto silang maging matatag kahit wala kang hawak sa kanila. Number 9. Ang pagiging mabait minsan, nagiging dahilan kung bakit hindi ka nire-respeto. Kasi sa simula, ang kabaitan mo nagiging advantage. Pero habang tumatagal, may mga tao na unti-unting hindi nakikita yung kabaitan mo bilang something valuable, kundi parang something na normal na lang. Dumarating sa point na kapag lagi kang understanding, lagi kang mahinahon, lagi kang umiwas sa gulo, may mga tao na nagkakaroon ng maling perception na hindi ka lalaban. Na kahit mali na ang trato sa'yo, okay lang kasi hindi ka naman magre-reklamo. At doon unti-unting nawawala ang respeto. Because in many situations, people respect boundaries. And if your kindness has no boundaries, some people will see it as permission. Minsan mapapansin mo sa mga usapan, hindi ka na masyadong pinakikinggan. Sa mga desisyon, hindi ka na sinasama. Sa jokes, ikaw na yung madaling pagtripan because you allowed small disrespectful moments to pass unaddressed. Yung tipong tinatawanan mo na lang kahit hindi ka na comfortable. Pinapalampas mo na lang kahit may mali. Hanggang sa naging pattern na siya. And the painful part is, you start questioning yourself. Bakit ganito? Mabait naman ako. Pero hindi lahat ng tao nagre-respond ng respeto sa kabaitan. Some people respond to what they can get away with. Kapag nakita nilang you will always understand, you will always stay quiet, they start pushing limits without even thinking twice. The truth is, respect is not just given because you're nice. It's also earned when people see that you value yourself. Like when you know when to say no, when you know when to walk away, when you know when to draw the line. Kasi kapag palagi kang nagbibigay without limits, some people will unconsciously start treating you like you owe them your kindness. At the end of the day, ang problema ay kapag nawawala ka na sa sarili mo dahil sa kabaitan mo. Kasi ang healthy kindness, may backbone, may standards, may boundaries. And when people see that you can be kind but also firm, that's when real respect starts to show up. Because they finally understand that your kindness is not something you can take for granted. Number 10, may dark side ang kabutihan
kapag ginagamit mo ito para iwasan ang conflict. Sa simula, parang harmless naman siya. You tell yourself na peaceful person lang ako. Ayoko ng gulo. I just want everything calm. So kapag may hindi ka nagugustuhan, pinipili mong manahimik. Kapag may mali, iniintindi mo na lang. Kapag may hindi patas, iniisip mo na lang na baka ganun lang talaga sila. Pero habang tumatagal, unti-unti mong napapansin na hindi ka na pala nagiging mabait. Nagiging avoidant ka na. You're not choosing kindness anymore. You're choosing silence kahit alam mong mali na. Kasi mas madali ang katahimikan kaysa confrontation. Mas comfortable ang pag-iiwas kaysa pagharap sa awkward na usapan. But the problem is, every time you avoid conflict, hindi naman talaga nawawala ang issue. Naiipon lang siya. Yung mga bagay na hindi mo nasabi, yung mga feelings na kinimkim mo, yung mga boundaries na hindi mo na ipaglaban, lahat yan nagiging bigat sa loob mo. At habang outwardly calm ang life mo, inwardly naman parang magulo na. Ang masakit pa, kapag nasanay kang umiwas sa conflict, nawawala na rin yung voice mo. You start doubting yourself. Baka OA lang ako. Baka mali ako mag-react. Baka ako yung problema. So instead of addressing issues, you internalize everything. You turn pain into silence, and silence into emotional distance.